Unang 10,000 peso fuel subsidy para sa bus operators sinimula na ngayong araw. DSWD sinimula na rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga TNVS driver. Pagdinig ng Senate Ad Hoc Committee ukol sa epekto ng tensyon sa Middle East, nagsimula na. Pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing ng House Justice Panel bukas, inaasahan pa rin. Turista iwas scam inilunsad ng Department of Tourism sa Cebu at Bohol laban sa online scam. At European Union nanawagan ng agarang usapang pangkapayapaan upang mawakasan na ang Iran war. 10,000 piso na fuel subsidy ang matatanggap sa kada bus unit. Ito mismo ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bisitahin ang distribusyon ng ayuda para sa mga bus operators sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring mamili ng mode of payment ang mga tatanggap ng fuel subsidy. Pwede nila itong kunin ng cash o di kaya ay pa-deposit sa mga digital wallet. Magandang umaga, Ella. Nasa mahigit 27,000 na mga Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers sa Metro Manila ang inaasahang mabibigyan ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development ngayong araw. Nagsimula na ang pamamahagi ng ayuda para sa mga TNVS driver ang nasa 17 lokasyon ng payout centers sa buong Metro Manila. Kagaya ng ipinamahagi sa mga tricycle driver, 5,000 pisong ayuda rin ang matatanggap ng mga TNVS drivers sa Metro Manila. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa lahat ng mga payout center ay nakapaskil ang pangalan ng isang benepisyaryo. Mayroon na ring help desk sa bawat lugar kung saan magkakasama na ang ilang tauhan ng DSWD, Department of Transportation, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Transport Network Company para umasiste sa mga driver na wala sa listahan. Tulad ng naranasan sa mga TODA, may inaasahan din ang DSWD ng mga driver na aapela na wala sa listahan. Umani ng pagbatiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatilian niyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Yagarin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kay Undersecretary Castro, lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Yan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration. Maging si Navotas City Representative Toby Chanco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun na wala pa tayo sa krisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So paano namang wala tayo sa krisis? Binatikos din ng Makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Inaabangan na lamang ng Malacanang ang itatransmit na enrolled bill ng naglalaman ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa sa lamesa ng Pangulo ang panukalang batas. Pero sa oras na ito ay makarating kay PBBM, agad niya itong pipirmahan. Ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Mabilis na timeline para sa mga pagdinig ng ad hoc committee ng Senado. Ito ang tinatarget ng chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian. Paliwanag ng senador, kinakailangan aniya ang agarang plano upang tugunan ang lumalalang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa lokal na ekonomiya. Bilang chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee, binigyang diin ni Senator Gatchalian ang pangangailangang makabuo ng mga konkretong resulta. Dahil dito,
Target ng panel na makapaglathala ng isang komprehensibong contingency framework sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo. Kaugnay nito, ayon kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, layunin ng binuong komite na palakasin ang koordinasyon ng national agencies, local government units at pribadong sektor habang mananatili sa executive branch ang implementasyon ng mga programa. Ngayong araw inaasahan ang unang pagpupulong ng ad hoc committee na susundan ng pagkuha ng input mula sa iba't ibang sektor at maghahain ng rekomendasyon sa executive branch para mas maging handa ang bansa sa mga susunod na krisis. Ella, sa kabila ng mga ulat ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ukol sa sitwasyon sa gitnang silangan maging doon sa mga tulong na naibigay na sa mga apektadong Pilipino sa rehiyon, kinwestiyon ng ilang senador yung babaw ng mga inilahad na plano ng mga nasabing ahensya. Dahil ayon sa mga mambabatas, hindi nauubra yung mga motherhood statements sa harap ng ad hoc committee dahil ngayon kinakailangan na ng konkretong solusyon at plano para tugunan yung nararanasan o nararamdamang krisis sa bansa. Bagamat nanindigan ang Malacanang kahapon na wala pang krisis sa supply ng langis, mariin itong tinutulan ng ilang senador. Ayon sa mga mambabatas, hindi na normal ang sitwasyon at malinaw na nahaharap na ang bansa sa isang krisis na nangangailangan ng agarang aksyon. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. Ayon naman kay Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, hindi na normal ang takbo ng mga pangyayari at nasa gitna na tayo ng krisis. Dahil dito naniniwala siya na dapat ay noon pa ay binuo ang isang task force o crisis committee magsimula ang gulo. Gayunpaman, sinabi niyang mainam na rin na nabuo ang komite ngayon kahit huli na sa schedule. Muli ring binigyang diin sa pagdinig ni Senator Bam Aquino. Nasa crisis level na ang bansa kaya nararapat lamang na ideklara ang state of national emergency. Yung complainants o mga nagrereklamo at ang respondent o yung inirereklamo sa impeachment complaint, yung dapat na magpresenta ng kanilang mga ebidensya at testigo sa isasagawang pagdinig o hearing proper ng House Justice Committee na nakatakda ng magsimula bukas, araw ng Miyerkules, March 25. Ngayon, kung pipiliin ni Vice President Sara Duterte na i-boycott ang proseso, walang ibang maaaring magpresenta ng ebidensya para sa kanya. Sa tanong kung maaari bang isumite na lang ng Vice Presidente yung mga ebidensya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, kailangan pang talakayin ng issue ng House Justice Committee. Ayon niya sa panel chairperson na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. It needs to be presented kasi how are we going to understand if this evidence will just be sent? Kailan walang naganap na cross-examination dito sa witness, hindi kasi tinanggap ng kampo ng mga akusado o ng defense team ang pagtestigo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara dito sa kaso. Mariing tinanggihan ng defense team ang pagpresenta ng prosekusyon kay dating DPWH 1st District Engineering Office Engineer Henry Alcantara bilang testigo sa malversation trial ni Zaldico at iba pang akusado. Kaugnay ito ng 289.5 million pesos na umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa mga abogado ng siyam na DPWH officials, immaterial at irrelevant ang testimonya ni Alcantara dahil wala itong personal knowledge o alam. Magandang tanghali aga. Ito ay bunsod na rin ng krisis ngayon sa supply ng produktong petrolyo, hindi lamang dito sa bansa, kundi sa iba pang mga bansa. Inanunsyo ng Korte Suprema na ang mga nakatakdang oral arguments para sa kanilang 2026 summer session ay ililipat na sa Anbang Session Hall dito sa Manila mula sa tradisyonal na lokasyon ito sa Baguio City. Kabilang na rito ang oral arguments sa mga petisyon laban sa General Appropriations Act o GAA na inaprubahan ng Marcos administration noong 2024, 2025 at ngayong taon.